iba kundi si Manding Maligaya at gayon din ang ating Vice Mayor na si Pedring Reyes. Sa lahat ng aking mga konsyales ay kung pagkakatiwalaan ninyo ay isa ko sa tutulong kung paano natin mapapaulat ang bayan ng Santo Tomas at kung paano natin ang kapayapaan ay ating mapapagkalap dito sa ating bayan. Iyan ho ay isa kong itutulong dito sa ating bayan. Ako po, ang pinag-uukulan ng pansin sa nakaraang yan ay ang ating senior citizen na ibinigay ng ating pamahalaan sa mga matatanda sapagkat yan ay malaking diskwento sa mga kanilang pamimili, lalo-lalo na kung sila ay nasa mga restaurant at pupunta sa Maynila. Binigay po sa akin ang tungkuling bilang education sapagkat ang aking asawa ay isa raw pong guro. Kaya ako ay sa education na papunta. Daman nga lang po, ang pundo ng ating education ay hindi natin malaman kung saan kukunin ang pundo sa ating pamahalaan. At tungkol din po sa ating mga magulang. Salamat, ginawang tagapagpakilala. Mon Reyes, Poging Mon Reyes, kagang-kalang Kapitan Jimmy Herrera, kanyang mga kagawad at kanyang mga barangay polis, lahat ng kapitan na narito, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kanayan po San Luis. Doon po sa hindi nakakilala sa akin, ako po ay si P. Marahas, pinakapayat sa grupo. Isa pong marinong dagat na muna, ngayon naman ay marinong gubat na. Ako po ay naalala bilang konsyal noong 1995. At sa loob po na ay panunungkulan ng 3 taon. Ako po ay hindi nagpabaya sa aking tungkulin. Sa atin pong galang-galang Barangay Captain dito sa Barangay San Luis, akin pong kaibigan Jimmy Herrera, ganun din po sa kanyang mga konsehales na narito ngayong gabi, sa lahat po ng mga kapitan na walang sawang nakikisama sa amin, sa akin po mga kasamang kandidato, sa inyo po lahat na narito ngayong gabi, ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Una po sa lahat, nais ko munang magpakilala sa inyo doon po sa mga hindi nakakakilala pa sa akin. Ako po, si Muloy Perez, nakapaglingkod na po ng 2 beses bilang konsehal dito sa ating bayan. At ngayon po ay muling humaharap sa inyo upang humingi ng inyong tulong. Siguro po makitatanong nyo kung bakit ako ay muling tumakbo bilang konsehal dito sa ating bayan. Ang dahilan po, para bang kulang pa ang aking paglilingkod sa ating mga kababayan, kaya ako po ay tumakbo ulit bilang konsehal. Mga minamahal kong mga taga rito sa San Luis, sa akin pong paglilingkod. Salamat po. Sa atin pong bagong at pogi-pogi ang bagong Kapitan Jimmy Herrera, sa inyong mga miyembro ng Santo Barangay, sa ating pong mga kasama na mga kaminalaw na dito, sa mga barangay captain na sumusuporta sa amin, sa ating pong mga kabarangay dito sa Barangay San Luis, sa inyo po lahat, magandang gabi po. Ako po, si
Konsyal Ted Luger. Naalala ko noong 2095. Ako po ay nandito sa harapan niyo muli upang magbigay ng tulong. Tulungan niyo po kami, ako at ang mga kasama ko na mahalan muli sapagkat ito po pulupong ito ang siguradong mananalo sa darating na eleksyon. Mga kanayan dito sa San Luis, ako po ay hindi kandidato, baka ako'y mapasulat sa balota ay hindi pa rin. Kaya po ako narito ay para ipakilala sa inyo na ang aking suporta ay ibinibigay ko dito sa grupong ito. Dahil maaari nga kayo magtaka kung bakit dito ako sumama sa mga taong ito. At dahil masasabi nyo, si Vice Mayor ng kabila ay tagaroon sa amin, kung bakit hindi ako doon sumama. Yan nga ho ang magandang katanungan sana. At kaya ipahayag ko rin sa inyo kung bakit ako dito sumama sa grupong ito. Bilang ako ho ang barangay chairman ng Santa Clara, alam naman ninyo ang sistema ng kasaysayan ng Santa Clara na yan nagdaang eleksyon. Ang naging kalaban ni Mayor ay tagaroon sa amin. Kaya ako hindi makadire-direkta agad sa kanya dahil alam naman ninyo ang punong dulo. Siyempre, nung magdaang eleksyon, ang kalaban ni Mayor ay si tagaroon sa amin. Natural na ako'y doon sumama sa tagaroon sa amin. Dahil kung ako'y kukontra, ay di lalo na ako napakasama. Di ako'y sumama doon sa tagaroon sa amin. Sa madaling sabi, ay sinamang palad at natalo. Na siyempre, galit si Mayor sa tagaroon sa amin ay nadamay pati ako. Ngayon, bilang punong barangay ng Santa Clara, gusto ko rin naman ay may magawa sa aking panunungkulan kahit sa ilalim ng panunungkulan din ni Mayor. Kung hindi man ako makadirekta sa kanya, ay may pangalawang pangulo naman tayo ng ating bayan, ay doon ako lumalapit. At sa tulong niya, ayoko naman hindi niya pinababayaan. At siya ang aking hagdan papunta kay Mayor. At sa tulong niya ay ako'y nagtagumpay at awa ng Diyos ay yan, nakita naman ninyo ang ating karsada. Tagup-tagup na, samintado na lahat. At saka bukod pa ron ay marami pang biyaya ang itulong niya sa akin. Ay paano naman gagawin ko kung ngayon lamang ang pagkakataon, dumating na ang panahon para ako'y makaganti ng utang na loob dito sa ating Vice Mayor. Paano naman hindi ako sasama? Baka masabi niya pagkakaraan ay hindi ako marunong tumaraw ng loob. Dahil kasabihan tayong ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kaya dito ako sumama, makakatang ko nito. At kung kayo ay makikisama rin sa amin, ay baka lahat tayo ay makikinabang. Hindi lang ako. Sama-sama tayo sa kanluran. At tayo na may magkakarating baryo, ay kung maaari, magkakalapit din ang ating damdamin para ating ilagban dito sa mga barkada ito. Hanggang dito na po lamang at maraming salamat. At umaasa po kami, ako, na tayo magsasama-sama dito sa grupong ito. Maraming po salamat at magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay bumabati at nagbibigay pugay sa atin pong mahal na kapitan dito po sa Barangay San Luis. Sa kanya po mga kagawad, sa mga miyembro po ng Barangay Police, sa samahan ng Sangguniang Kabataan, at sa inyo pong lahat. Ganon din po sa mga kapitan, mga kagawad, at mga barangay police ng iba't ibang barangay na nandito po ngayon. Ako po ay si Edwin Ray Guevara Centeno. Kandidato po konsihal sa ilalim po ng partido na pinamumunuan ni Mayor Manding Maligaya at ni Vice Mayor Pedring Reyes. Kanina po, habang ako'y kasama sa aking ina at sa aking ama na naglilibot dito sa inyong barangay, napansin ko po na marami ho ang nagmamahal sa aking mga magulang.
Sana po ay mahalin niyo rin ako sapagkat meron ho kasabihan na kung ano raw ho ang puno ay siya ang bunga. At kung maganda raw ho ang pag-aalaga ng puno ay napakatamis ho ng bunga. Baguhan po ako sa larangan ito na aking pinasok. Larangan po ng politika. Pero sa matagal na panunungkulan po ng aking ama. Papakilala sa ating ginagalang bagong kapitan Herrera, kanyang mga magawan sa ng barangay. Alito o na inyong pagtitiwala sa akin na ako sa panunungkulan ko dito na sa kasalukuyan pa para ipaabot ko sa inyo ang mga tao Kapitan na walang sawang sumusuporta sa partido po ni Manding Maligaya at Pedring Reyes, sa kanilang mga konsyal, sa hepe po ng barangay ng San Luis, sa kanyang mga barangay pulis, at sa lahat po ng mga tao na nandito ngayon. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Kaya po ninyong magpakilala ako sa inyo. Ako po ay si Victor Big Bathan. Na sa kabila po ng aking kabataan, ay ako po ay inyong pinagkatiwalaan na maglingkod dito sa ating bayan. Ako po ang chairman ng Public Works. Ako yung tawagan natin ay yung pagawaan. Hinihiling ko po sa inyong lahat, doon po sa hindi pa nagpapasya, doon po sa walang pang desisyon, pagpasaya na rin ito sapagkat nandito na po ang grupo ng mga mananalo. Noong una po ako kandidato dito, 1995, ang aking plataforma ay Free Legal Aid. Ayan po ay tuloy-tuloy hanggang ang San Luis at ang Santa Cruz at Santa Cruz. Napakarami ko pong natulungan dito at doon sa aking mga natulungan dito, hinihiling ko po sa inyo na ipagkampanya nyo ito, grupo ito, sapagkat dito nyo po lamang ako matutulungan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bago po ako mag-umpisa ng aking sasabihin, gusto ko pong magpasalamat dito sa mga taga San Luis sapagkat tuwi po akong lalaban, ako ay number 2 sa barangay na ito. Noong pong 1992, ako po ay sumigunda rito kay Kapitan Oka. Noong pong 1995, hindi ko po alam kung sino nanguna pero alam ko po ako'y segunda rin dito. Kaya maraming pong salamat dito sa mga taga San Luis. Noong pong 1992 na ako'y makarating sa lugar dito na ito ay tumimo sa aking isipan ang pagkaawa sa mga taong naninirahan dito sa interior barangay. Sapagkat nakita ko po ang pagdadahok ng tao dito. Nakita ko po na pangit-pangit ang kalsada. Nakita ko po rito na mga walang waiting shed. Nakita ko ang mga tao, ang mga barangay pulis ay wala pong mga radyo. Kaya ang unang-una ko pong ginawa, ako po ay nagpasa ng isang resolusyon na humingi ng CDF ang lahat ng mga konsehales. Kaya po lahat ng barangay natin na nakakahingi ng mga shade, ng radyo, ng mga bola, gumawa ng resolusyong yan. Na yan po'y tuloy-tuloy na pakikinabangan ng lahat ng barangay. Sa katotohanan po, ang aking pong nagawang resolusyon ay 68. Ay 2 beses. Bali po 5 term kung pagsasamahin ang ginawa. Sapagkat alam ko po na bilang lingkod ng bayan ay kailangan mag-isip ako
ng mga bagay na pakikinabangan ng ating bayan. Noong pong ako'y dumating sa konseho, ang bayan po natin ay nalilinya sa bayan ng may hirap. 6 na taon po ako umupo at sa tulong po ni Liling Laurel, ni Vice Mayor Manding Maligaya at ang mga kasama ko sa konseho, ito pong ating bayan ay naging first class. Hindi po natin maaaring sabihin na hindi ako nakatulong yan sapagkat ang 68 resolusyon yan ay pinakikinabangan ng bayan. Ang isa pong maaaring ipamahal po natin yan sapagkat siguro na may mawawari ninyo ang isang komunidad na hindi marunong ang tao. Kaya kinakailangan po natin yan. Yan po ay dadating na rin sa ating bayan. Nung Ginoong tagapagpakilala, ako raw po ay gagraduate na summa cum laude o first honor. Siguro ho, base sa naibigay ko sa ating bayan. Ngayon po naman ay panahon ng graduation na ako'y gagraduate. Nagpaplano po ako na magpatuloy ng pag-aaral. Papayagan po ba ninyo ako? Tutulungan po ba ninyo ako na pumailang lang ang pangalan ko sa larangan ng politika upang maituloy ko ang mga kinakailangan ng ating bayan? Abay, kayo lang yata ang tutuloy. Inauro ni ayaw eh. Kaya po ba kayo? Ay puro taga-ayos sa public na palakpak na yun. Hindi po ako nagbibiro talagang. Napakabanal po ang aking layunin na talagang tumulong sa ating bayan. Ngayon, kung ako inyong tutulungan, ay sana naman po ay kaming lahat ay inyong pagtulong-tulungan. Unang-una po itong aking alkalde, si Mayor Manding Maligaya. Sa tagal po namin nagkasama sa konseho, ay ito po'y napatunayan ng taong ito na walang karapat-dapat sa tatlong naglalaban na maging alkalde sa ating bayan kundi itong si Manding Maligaya. Sapagkat ang track record po nito, ang experience nito ay sapat ng magpatunay na siya karapat-dapat dahil po siya ay naging barangay captain, naging ABC President, 2 beses na naging konsyal, ngayon po'y Vice Mayor. Ay dito po sa panahon niya, naging first class municipality ang ating bayan. Kaya hindi na po natin dapat siyang pagdudahan. Siya po ay talagang may kakayahan. At sa katotohanan lamang po, kung hindi ko napatunayan na itong taong hindi karapat-dapat, ay hindi po ako papayag dito mag-Vice Mayor. Sigurado lalabanan ko rito ng mayor. Pero nakita ko na siya'y mas karapat-dapat kaysa sa akin. Kaya sabi ko sa kanya sige, umuna ka na sa akin. Ako na susunod sa iyo. Ngayon po, kung ako ay tutulungan nyo na maging Vice Mayor, di ako po ang piloto ng Sangguniang Bayan, ay kinakailangan po ang mga kasama ko sa konseho ay mga taong marunong upang paghandaan ang paglaki ng ating bayan. Kaya ako po'y nakikiusap sa inyo na itong mga kasama ko rito ay ating pagtulong-tulungan. Narito po, si Consiel Tito Mayor, ito po ang chairman ng Peace and Order, ito po ang nagbimintina. Isang taong marami na karanasan para ang tuloy-tuloy na pag-angat ng Santo Tomas ay lalo po niyang isulong pa. Sinasabi po ng kalaban ng katunggali sa politika ni Mayor Manding Maligaya na kung sila daw ang inyong ihahalal ay ipagagawa nila ang mga karsada at tulay. Subalit ang sabi po naman namin ay naipagawa na ng grupo ni na Mayor Manding Maligaya sa tulong ni Mayor Laurel ang mga karsada at mga tulay na yan. Ang sabi po nung kabila, kung sila daw ang mahahalal, ay pananatilihin daw nila ang katahimikan dito sa ating bayan para umunlad. Eh ang sabi po naman namin, ay matagal nang pinananatili ng grupong ito ang katahimikan sa bayan ng Santo Tomas. Ang sabi po nila, kung sila raw po ang mahahalal
ay isusulong nila ang Santo Tomas. Subalit matagal na pong isinusulong ng grupong ito ang Santo Tomas. Kaya nga po from 4th class municipality ay naging 1st class municipality na tayo. Ang sabi po nila, kung sila daw ang mahahalal, ay magpatalang ito pong grupong ito ang naghanda upang dumating ang maraming trabaho sa bayan ng Santo Tomas. Kaya mga kaibigan, ang ibibigay ko sa inyo ay kayo na rin ang uhusga. Maselan po ang maging mayor ng isang bayan. Kaya dapat po'y karapat-dapat laang. Ang ire-recommenda ko po sa inyo ay isang taong subok na. Narito po si Mayor Manding Maligaya. Sa atin pong bagong-bago at iginagalang na Kapitan Jaime Herrera, sa lahat po ng kanyang mga kagawad na narito, sa lahat po ng mga barangay captain na nanggaling sa iba't ibang barangay na walang sawang sumusuporta sa amin, kasama na po yung dalawang asawa ng ating kapitan. Sa lahat din po ng mga kagawad na nanggaling sa iba't ibang barangay, sa lahat ng mga sumusuporta na nanggaling din sa iba't ibang barangay, sa inyo pong lahat, lalo't higit ay sa mga taga rito sa San Luis, ako po ay bumabati ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Maaari pong ang lahat na naghahangad na manungkulan sa ating bayan ay pumunta rito upang sila ay magsalita, maglahad kung ano ang kanilang gagawin kung sila ay mahalal na manungkulan dito sa ating bayan. Maaaring ako po ay iba sa kanila sapagkat ang ilalahad ko po ay kung ano ang aking ginawa na kayo'y magtiwala sa akin na kayo ay aking paglingkuran. 2 beses po ako inihalal ninyo bilang konsehal sa ating bayan. Sa kasalukuyan po ay ako ay pangalawang purong bayan. Mahalay mang sabihin, subalit ako po ay magbubuhat ng sarili kong bangko nang sa ganon ay malaman ninyo kung ako ay naging karapat-dapat sa aking panunungkulan. Ano po ba baga ang ginawa at gagawin ng inyong abang lingkod? Una po ay sayot sa ating pong mga kabataan. Para po sa akin, ang pagbibigay ng isang edukasyon ay pangunahing kailangan ng ating mga kabataan. Nararapat lamang po na sila ay bigyan natin ng pagkakataon na sila ay makapag-aral. Kaya ako po, sa simula nang ako'y mahalal bilang konsehal, kailanman po ay hindi ko kinuha ang aking sweldo. Inilaan ko po yan sa ating mga kabataan na may aking talino, hindi mapapag-aral ng kanilang mga magulang, dala po ng kanilang kahirapan. Ibinigay ko po yan at naglaan ako ng pondo, inilaan ko yan para magkameron ng scholarship. Sa kasalukuyan po, ang napatapos ko ng high school ay 198. At sa ngayon ay ako po may pinapapag-aral diyan sa STA na ang iba ay gumraduate na nung isang araw ay 47. Meron na rin po akong napatapos na isang civil engineer
At iyan po ay nakakatulong ko na sa aking maliit na hanap buhay. At meron din po akong pinapapag-aral sa PUP. 30 estudyante. Yan. Yan po ay isa lamang na ibinibigay ko sa ating mga kabataan. Yan pong ating PUP. Minsan ay nagpunta ang kanilang presidente. Nagsabi po kay Mayor Liling Laurel na kung mabibigyan at makakapag-donate ang ating munisipyo ng 1 hektaryang lupa para pagtayuan ng PUP. Sinabi po yan ni Mayor sa amin sa Sanggunian. Hindi po nagdalawang salita at kaagad-agad ay inapurbahan namin ang isang resolusyon na nagdodonate ang ating munisipyo ng 1 hektaryang lupa para pagtayuan ng PUP. At sa kasalukuyan po naman ay kita na natin na malaki at marami ang nakikinabang sa eskwelahang yan. Ako wala po iinom ng konting tubig. Papagawa ng ating Santo Tomas Youth Center. Sa kasalukuyan po ay yan ay ginagawa na sa ngayon. Under construction na po yan. At yan po ay gagamitin ng ating mga kabataan. Kung sila po ay may palaro, may mga seminar, training, ay yan po natin gaganapin. Dinagdagan po namin ang pondo para sa sports development na kung sakali pong sila ay gumamit ng pera sa pagpapalaro ay meron po silang magagamit. At sa ngayon ay maaaring sabihin natin na ang nagiging problema ng ating mga kabataan ay tungkol po sa droga, sa ipinagbabawal na gamot. Ako po ay namuno, nagtayo po ako ng sangsamahan. Yan po ay tinatawag nating ISTADA, Santo Tomas Anti-Drug Abuse Council. Sa pamamagitan po niyan ay nakakapagbigay ng mga informasyon na kung sino ang mga pusher, user, para po yan ay ating mapula. Ako po ay isa sa namuno niya. Ito po ay ilan lamang na ginagawa namin para sa ating mga kabataan. Tungkol po naman sa pangangalaga ng ating kalikasan. Hindi po bundok lamang ng makiling kapag ang pinag-usapan ay ang ating kalikasan. Bagaman na iyan po ay isa sa pinaka dapat nating pagkukulan ng pansin. Sa akin pong palagay ay ang pagpapakalat ng tamang edukasyon ay isang mabisa na pamamaraan upang makatulong sa ating kalikasan. Subalit yan ay hindi po kayang gawin lamang naming nanunungkulan. Ang kailangan po dyan ay suporta nating mga mamamayan. Dapat po ang bawat isa sa atin ay alam nila ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kalikasan. Hindi po nga lamang bundok ng makiling, kung hindi dapat pong pangalagaan din natin ang ating mga sapa, ilog, at ang mga lupang tiwangwang ng ating pamahalaan. At para po sa aming parte, kami po sa Sanggunian, hindi po kami napayag na magtayo ng pabrika rito na yan po yung makakasira ng ating kalikasan. Bagaman na yan ay ating kailangan upang tayo ay magkameron ng malaking income. Yan po ay kung ano lamang ang nararapat at hindi nakakasira ng ating kalikasan ay siya nating pinapayagan. Nung ako po ay konsihal pa lamang, ang ating pong mayor na si Liling Laurel ay pumirma sa isang memorandum of agreement sa UP Los Baños na yung pong ating 50 hektarya na nasasakupan ng Santo Tomas, yan po ay ang ating forest reserve, ay pumirma si Mayor na yan ay ating tatangnan ng mga iba't ibang puno yan po sa ating bundok ng makiling. At yan po ay tuwing babagsak ang ulan o tag-ulan
sa pangunguna po ng ating chairman ng sa environment ay si A.P. Marhas ay pinamumuno po niya ng pagtatanim sa ating bundok. At kasama po ang aking mga kasama sa Sangguniang Bayan. Kami po ay hindi nagtitigil-tigilan. Bagaman na yan po ay isang issue sa akin na ako raw po ay may quarry dyan sa atin sa bundok. Pero ito po ay marami nang nagpatunay. At kahit kayo po ay makakapagpatunay at pwede po kayong pumunta roon para mapatunayan nyo na ako ay walang quarry. Wala po akong quarry sa totoo lamang at kaya po lamang ang aking mga truck ay humahakot ay inuusap po nung may mga quarry doon. Nagkataon po lamang na yan ang aking hanap buhay. Kaya po ako ay nakakahakot doon. Ang tanong po ay bakit ninyo pinapayagan ng quarry? Hindi po natin basta-basta may patitigil kung may nagkukwari man sa isang lugar. Sapagkat meron pong isang ahensya ng pamahalaan na yan po ay sa DENR at yan po ay nagdidesisyon kung kinakailangan magkwari o hindi. Sapagkat kung wala po naman tayong kwari ay wala po tayong gagamitin sa pagdidevelop dito po sa atin. Kaya po ang pagbibigay ng quarry ng permit ay yan po ay ang nagbibigay ay taga DENR. Dumako po naman tayo sa economic development dito sa ating bayan. Alam po namin na darating ang panahon dito sa ating bayan ng gulong ng kaunlaran ay darating dito sa ating bayan ng Santo Tomas. Yan po ay aming pinaghandaan. Ang una, amin pong ginawa ng paraan na itong malalayong lugar, kagaya po ng mga taga Santa Cruz at mga taga rito po sa inyo, na kayo ay mapabilis na pumunta sa bayan. Pinagtuunan po namin ng pansin ang infrastruktura. At marahil po naman ay kayo na makakapagsabi kung ano ang aming mga ginawa. Halos po ay 95% na ay yari na ang ating mga kalsada. At kita rin po ninyo yung ginagawa rito na malapit na maghumpong. At yung pong pagkalampat bago dumating ng tulay ay meron na pong budget yan. At yan po ay naibiding na rin. Naraniyan po ang ating palengke. Bagaman at ayan ay medyo mahina pa. Yan po ay naipagawa natin ng ating munisipyo na yan ay hindi nagkautang kahit sa pera. Yan po ay bihirang bayan ang nakakagawa niyan. Ang ating pong slaughterhouse, nilagyan po natin ng 10 milyon yan, hindi rin po tayo nagkautang. Yan pong mga proyektong yan ay marahil ay mapapansin nyo na talagang dito lamang sa administrasyong ito na yan ay natupad. Dumako po naman tayo sa katahimikan at kaayusan ng ating bayan. Alam po ng lahat na pag pinag-usapan ang katahimikan at kaayusan, ito po ay pinagtutuunan namin kagad-agad ng pansin sapagkat dito po sa katahimikan nakasalalay ang pag-unlad ng isang bayan. Kaya ito ay una naming plataforma de gobyerno ng ating mayor na sa Liling Laurel na panatilihin ang katahimikan at kaayusan dito sa ating bayan. Amin pong sinuportahan ang ating mga barangay pulis at yung pong ating mga ang ating mga pulis ay ating ginawa ng paraan na magkamaroon ng patrol car. Ibinili po ng radyo ng ating munisipyo. At marahil po naman ay mapapansin nyo rin na kami ay naglaan ng pondo para makapagbigay ng patrol car o patrol jeep sa ating mga barangay. At mapapansin nyo na meron lang mga ilang barangay na
nabigyan ng patrol jeep. Ayan po ay naantala lang ang iba sapagkat meron na po nagbibigay dyan ng patrol jeep. At ito nga pong Barangay San Luis ay kaya hindi napasama, ay itatanong po namin sa bagong barangay captain kung itutuloy pa yung barangay patrol na manggagaling sa munisipyo. Yan po mga barangay patrol na yan. Yan po ay nagbigay kami ng budget na mahigit pong 3 milyon. Tigda 200,000 po ang bawat isa. 18 barangay po yang aming bibigyan. Nang dumating po ang aming barangay patrol na nanggaling sa munisipyo, ang sabi po nila, yang palang barangay patrol na yan ay hindi pala kay Manding nanggaling. Totoo po yan, sapagkat hindi ko po kaya na ako'y bumili magbigay ng ganong kalalaking halaga para ibigay lamang sa inyo. Pero kaya kong kumuha ng budget na manggagaling sa ating munisipyo para po kayo makatulong sa ating mga barangay. Marami pong nagtatanong sa akin, bago po nila tanggapin ang mga barangay patrol na ibinibigay ng akin pong katunggali sa politika, ang sabi ko po itanggapin ninyo yan. Sapagkat yan pong ibinibigay na yan ay nanggaling na rin sa inyo. Sapagkat 1980 pa po, kumukulimta na sila rito. Kumukulimta na para ibigay sa inyo. At hindi po lamang dapat ganyan ang may bigay sa inyo. At kung ang aking pong hanap buhay ganyan, tanga ng hindi ko po kayang matim na ganyan ang aking hanap buhay. Kaya po ang sabi ko ay tanggapin sapagkat yan ay galing dito sa inyo. Ang pera pong mga ibinibigay sa inyo ay galing din po sa inyo yan. Huwag po ninyong payagan na ang inyong karapatan ay mabili. Subalit tanggapin ninyo ang pera at iboto po ang kursunada. Matapos po ninyong mapakinggan kung ano ang aming ginawa sa sanggunian, ay ako po ay narinitong muli sa inyo upang ako po ay makiusap. Pagtulungan niyo po ang aming barkada, ang aming lineup, sapagkat sa aking pong panunungkulan na nagdaan, ay ito pong mga taong ito ang nakita ko na magiging kasama ko na tutulong sa inyo. Lalo tigit ay ang aking Vice Mayor na si Pedring Reyes. Baliwala ko po yan sapagkat alam ko na ito ang tutulong, itong mga taong ito ang tutulong sa akin para pagpatuloy ang kaunlaran ng ating bayan. At kung sakaling ako po ay inyong pagtitiwalaan muli na mahalal bilang purong bayan, ay pagpapatuloy ko po ang programang ito. Pipilitin ko po magkameron ng maunlad at matahimik na bayan na naibibigay ang pangunahing pangangailangan. May kapanatagan, may kasiguruhan sa trabaho, mapanatili ang industrial peace and social development, magkameron ng recreation facilities para sa social and emotional growth ng mamamayan. Subalit sabi ko po sa inyo kanina, hindi ko po kayang gawin ito na nag-iisa. Ang kailangan ko po ay ang tulong nyo. Tumulong po kayo sa bayan. Umpisahan po ninyo ang pagtulong sa pagpili kung sino ang nararapat na manungkulan dito sa ating bayan. Salamat po at magandang gabi muli sa inyo lahat. Basta yun nandun, nagre-record. Kaya po ako kumanta, subalit hindi ko po magagawa. Under contract po ako ng Vicor at baka po ako'y mapahabla kung ako'y kumanta. Maraming salamat, Vice Mayor Manding Maligaya. At
matapos po ninyong marinig ang paliwanag ni Mayor Manding Maligaya sa inyong pong pag-uwi ng bahay, bago po kayo matulog, isipin, inyo pong namnamin ang kanyang mga sinabi, sapagkat